Tara, pag-usapan natin ang isang classic na alamat, ang alamat ng sirena. So paano nga ba raw isinilang ang pinakaunang sirena? Tara, alamin natin. Okay, nagsimula ang kwento sa mag-asawang Vilma at Tirso. Nakatira silang malapit sa dagat. Nung nagbuntis si Vilma, grabe, naglihi siya ng matindi sa isdang bangus. Kaso, kahit mangingisda si Tirso, wala siyang mahuli. Kaya ayon, sobrang lungkot ni Vilma. Isang araw, sa sobrang desperado ni Tirso sa laot, may narinig siyang boses. Ang hari pala ng mga bangus. At hindi to basta-bastang isda ha, ito ang hari ng karagatan at may alok siyang tulong. Ang alok ng hari, araw-araw na huli, pero may napakabigat na kondisyon para sa anak nila. Dahil wala na siyang ibang maisip, pumayag si Tirso sa kasunduan. Okay, fast forward tayo. Ipinanganak na ang napakagandang anak nila, si Marita. Masaya naman sana sila, pero may isang bilin. Bawal na bawal si Marita sa dalampasigan. At parang kailan lang, lumipas ang 7 taon. Dumating na ang kinatatakutang araw. Dahil sa konsensya, umamin na si Tirso. At syempre, galit na galit si Vilma. Ayaw niyang pumayag. Bumalik si Tirso sa hari. Nag-alok ng yaman para lang mabawi ang anak. Pero tinanggihan siya. Ang sabi ng hari, pahalagahan mo ang iyong pangako. Galit na galit siya sa sirang usapan. Isang umaga, may nakitang makulay na bangka si Marita. At dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Palapit siya ng palapit sa tubig, manghang-mangha doon sa bangka. At bigla na lang, isang higanting alon ang humampas at tinangay siya sa dagat. Sinubukan siyang sagipin, pero huli na ang lahat. Nawala na si Marita sa karagatan. Lumipas ang maraming taon, pero ang mag-asawa, umaasa pa ring babalik ang anak nila. Gabi-gabi, buwan-buwan, taon-taon, nag-aabang pa rin sila sa tabing dagat. Hindi sila sumuko. Tapos, isang gabi, na bilog ng buwan, may nakita silang isang magandang nilalang sa tubig. Nakakagulat, di ba? Ang katawan niya, kalahating tao, pero yung ibaba, parang isda. Doon nila nasaksihan ang pagsilang ng pinakaunang sirena, ang kanilang anak na si Marita. Kaya ang tanong sa huli, ito ba ay alamat lang ng pag-ibig o babala tungkol sa mga pangako?